kailangan mo natin banggitin, no? Talagang meron ho talagang pattern ng mga kasinungalingan, falsities, inaccuracies si Congressman Leviste, at isa na naman po ito doon sa mga halimbawa po noon, ano? Kasi una sa lahat, hindi ho totoo may 2 million ng Christmas bonus, no? So, ibig sabihin, may mga binigay pong mga kapirahan para sa mga opisina ng mga kongresista, para sa mga aktibidad at mga programa at gawain na ginagawa po ng mga kongresista. So, ibig sabihin, hindi ho yan para pirahin o para gamitin sa kapritsyo. Dahil ang bonus ho ay yung pong 13th month tsaka 14th month pay lang ho na binibigay ho sa lahat ng mga kawani ng gobyerno. So, ito pong 2 million na sinasabi niya Christmas bonus. Una, hindi po ito Christmas bonus. Pangalawa, hindi po ito ngayon lang nangyari. In fact, mula nung nagsimula ako sa Kongreso ng 2013, meron na pong mga ganyang mga cheque kapirahan na ibinibigay para sa mga programa, aktibidad at gawain po ng mga opisina ng mga kongresista. Siya, usaping sinungaling, ano? Kung usaping sinungaling, ikaw, hindi ka lang sinungaling, isa ka pang urap. Dahil kung babalikan natin ang ginawa mo nung panahon ni Tatay Digong, 4 na commissioner mismo nito, maluho raw sa junket o pagbiyahe abroad. Hindi rin daw sila nagmi-meeting, kaya sinibak sila kanina ni Pangulong Duterte para daw ipakita na seryoso ang kampanya laban sa korupsyon. Ayon sa Pangulo, mula raw ng mga appoint noong Setyembre, 7 o 8 beses na bumiyahe abroad si PCUP Chairman Ridon. Inalis sa pwesto ni Pangulong Rodrigo Duterte sa Presidential Commission for the Urban Poor, Chairman Terry Ridon at mga commissioners na ahensya dahil sa sunod-sunod na biyahe sa ibang bansa gamit ang pondo ng gobyerno. Makibalita tayo kay Rosalie Cos. Si Pangulong Rodrigo Duterte ang nagkumpirma na tinanggal na niya sa pwesto ang chairman ng Presidential Commission for the Urban Poor na si Terry Ridon at mga kasama nitong commissioners dahil sa junkets. Dagdag pa ng Pangulo, maraming beses na nagbiyahe si Ridon kahit katatalaga pa lamang sa pwesto, subalit iilang beses pa lamang na nagko-convene ang komisyong kanyang pinamumunuan. Ginawa ng Pangulo ang pahayag ng pangunahan nito ang awarding ceremony para sa mga child-friendly municipalities at cities sa bansa sa Malacanang kahapon. Ako naman, no personal reasons really to fire him except that he had too much too soon. He was appointed September and he traveled about 7 times. And to think that the office is an urban poor agency, I cannot understand why you have to be there at every powwow in the international scene. Henceforth, I said, everybody must get the permit from my office. Kaya naman nagbabala na rin ang Malacanang laban sa mga opisyal ng pamahalaang gumagamit sa pondo ng pamahalaan para sa mga personal na biyahe sa labas ng bansa. That's given topmost priority to running after government officials who are engaged in junketing. Hindi ba? Yung pag-travel mo ng pagkarami-raming beses, hindi ba yan maluho at isang uri ng korupsyon? Nung panahon pa lang ni Tatay Digong, hindi ka na umubra. Ngayon nga lang kasi syempre si Marcos Jr. pare-parehas kayo ng galaw, pare-parehas kayo ng balat. Kaya ngayon kayo ang naghahari-harian. Sinasabi mo sinungaling si Kong Leviste, pero kayo kaliwat kanan ang inyong pagkamkam ng pera. Yung 2 million, you just confirmed, no? Na meron talaga kayong natanggap na 2 million. Si Laila de Lima, deny pa na wala daw silang natanggap. Pero itong si Terry Ridon, inilaglag kayo. Nadulas at sabi meron naman talaga. Pero dinadahilan ninyo na hindi ito pagboto. Dinadahilan ninyo na ito ay for expenses. Hindi nyo ma-define kung saan expenses yan. Pero the mere fact na nakatanggap kayo ng 2 million, hindi namin alam kung saan nyo dadalhin yan. Nakita namin kaliwat kanan ng isyong corruption sa congressman, pero magkakatanggap pa kayo ng 2 million for expenses. Saan expenses yan, aber? Kaya nga naman, itong Marcos Jr. na ito, kahit na pinagyayabang nila na meron daw siyang anti-corruption drive, bakit bumaba pa rin ang kanyang survey ratings? Pagdaloy, lalong-lalo na nitong mga investigation sa flood control. I think the President missed a very, very important turning point here, no?
particularly noong June, July actually, when he had his SONA, I think the momentum was already there because he already said that statement, mahiya naman kayo, and it was really applauded not only by the people in the gallery, but I think by the entire Philippine nation. Pero kasi the months after that, I think we actually saw a drastic slowdown. So nawala nung tinatawag nating momentum at nawala nung mas masasabi nating solid, decisive effect yung kanyang mga ginawa dito sa flood control scandal, to the point that even if there were already a lot of mechanisms already in place, nandiyan na yung mga pasabog ni Zaldico, nandiyan na rin yung mga naghanap na rally, I think it really failed to get that upswing, no? And I think ito yung naging dahilan kung bakit hanggang ngayon wala tayong masasabi na mga mabibigat na mga personalidad at mga malalaking isda na napakulong. And this is actually contrary to what he promised to us. So ang nangyayari dito kasi is parang it's more of a paralysis, I would say, na parang nag-stall talaga yung palasyo. Especially nung yung mga kaalyado na niya, yung mga masasabi nating madadawit dito, I think the president really tried to press on the panic button and medyo nag-slow down talaga. Ito yung nakita natin dito sa mga nagdaang surveys. Oo, balikan ko lang po ulit, ang ganda ng mga Well, the president can always dispel this surveys as something that is insignificant. But no, the surveys are necessarily guides for better governance and more decisive actions. No? So if the president really wants to salvage whatever political capital is left of him, I think they need to take it seriously. And we need to understand that these are two reputable survey firms. No, talking about the SWS and Pulse Asia. And kung makikita natin, talagang significant yung dip doon sa kanyang survey rankings. So basically, -3 and -14, no? Kung titignan natin yung disparity between the trust and the distrust, basically. So this is really big, and the president cannot just simply brush this aside as something that will not affect his performance, because really, this is a manifestation o sinasalamin nito yung kasalukuyang performance na meron siya, basically. And this is very, very problematic at this part. Ang problema naman kasi kay Marcos Jr., instead na i-address niya itong mga issues, ang ginagawa nila is sinusuppress nila press freedom natin, yung kalayaan natin magpahayag or maglabas ng ating saloobin. So instead na they would give us solution sa problemang ito, ang ginagawa nila, tinatakot nila tayo, kinakasuhan nila tayo, nilalagay tayo sa kumunoy kumbaga. Kagaya na lamang yung inilalabas nitong si Congressman Leandro Leviste. Mismong taga-kongreso ang nagsasabi, bakit hindi bigyang pansin? Dapat nga ito, inilalagay nila sa tamang forum na sagutin or bigyan linaw sa mga isyong ito. Anong ginagawa nila? Gusto pa nilang i-ethics complaint si Kong Leviste. Sabi ni Congressman Leviste na Cabral Files, dapat i-welcome ito ng Malacanang. Dapat papurihan pa nila na merong isang batang congressman na willing to risk all para makatulong sa pag-iimbestiga ni Presidente. Dapat si Presidente mismo i-welcome itong expose. At nakikita ko naman, maliwanag, 8 billion, OP. Pagkatapos, may paliwanag na project na anomalous, yung street lights na 230,000. Magkano lang naman ang street lights? Ang alam ko, wala pang 50,000 per post yun ang pagkakaalam ko. Makakabili ka ng street lights sa napakamura. Lalo ngayon, napakamura. Kaya it's worth investigating. Kaso ang problema, palagay ko ang panawagan ko, si Senator Lacson being the chairman of the Blue Ribbon Committee na meron na silang ongoing investigation, pwedeng imbestigahan ito. Maybe Congressman Leviste is willing to face the Senate, diba? So bakit hindi na lang nila imbitahan si Congressman Leviste at imbestigahan nila yung mga sinasabi, sa halip
na lalagyan ng nakikita ko nato-trolls na to si Congressman Libiste nung pati yung integrity niya kino-question na di ba? So dapat bigyan ng pagkakataon itong isang kabataang congressman patunayan yung mga sinasabi. Paano ka ba naman hindi matahimik, Itong mga ito ang iingay nung panahon na na-issue yung confidential funds ni VP Sara. Pero ngayon, ang tahimik na nila. Paano ka ba naman hindi matahimik? Christmas bonus mo pa nga lang 2 million di ba? So, tingnan natin yung reality talaga sa nangyayari dito, Biruin ninyo milyon, 125 million ang pinag-uusapan kay VP. Pero ito sa kanila, grabe, trilyon. Magandang halimbawa dito, Congressman Tenyo, yung impeachment at investigasyon ng Good Government Committee. Ang halimbawa dito, Congressman Tenyo, yung impeachment at investigasyon ng Good Government Committee at ng mga komite sa Kamara sa intelligence fund, sa confidential fund ni VP Sara. Nanggigil sila doon. Opo, ilang daang milyon yun. Nanggigigil ang lahat. Ay talaga naman. Pero ito pinag-uusapan, trilyon. wala nang gigigil. Hindi ba? I mean, not for anything else. Pero yun ang magandang halimbawa dito, Congressman. Di ba? Sa confidential fund, talaga namang umabot na ho ng impeachment. Gigil na gigil. Opo, dito po sa mga voucher ng mga piatos-piatos na ito. Pero dito, ang pinag-uusapan natin, trilyon, walang nanggigigil. Gigil naman talaga yung confidential fund. Kahit pasabihin natin 612.5 million. Opo, hindi, tama naman yung Congressman, if I may engage you. Tama naman yun, na ipurso natin yan. Kasi pera ng bayan yan Hindi ba, walang question doon. Hindi ko sinasabi na hindi tama iyon, na hindi makatarungan sa bayan yun. Tama po iyon. Nahabulin natin, papanagutin natin. Pero bakit dito, sa isyong ito, na mas malaki ng hindi hamak, parang wala nang gigigil. Kumbaga, ang inyong sinasabi, wala ang taong bayan aasahan sa Kamara de Representante. Congressman, kasi po sinabi nyo, ngayon, sa taong bayan ng pag-asa, yung ingay ng taong bayan, yung protesta, dyan na lamang tayo ngayon sa sandal. Basically, sinasabi ho ninyo, kasi in the lower house ngayon, wala tayong aasahan because the minority ay nagmimistulang company union. Dahil kung totoo ang minority, ang isyong ito, sila talaga magtutulak. O baka mayroong mga nasa minority, nasasabit din. Sa katotohanan po naman talaga na wala na po tayong aasahan pa sa ICI na iyan at ngayon po, tigil na sa Blue Ribbon Committee, wala na po sa Kamara, paano na po ito? So gagawa ng kaparaanan, humupa ang damdamin natin at mapunta ho na naman tayo sa magkalimutan. Tama. Gaya po na sinasabi ng iba na simula pa lang, yun na pong iniisip po nila. Hindi ba? Kasi nga, yung institusyon dapat ang unang-una sangkot. Kapag hindi nag-push yung totoong minority dito, talaga pong magkakalimutan lang tayo dito, makukubliho na naman ito. And then, aasa ka na lang saan? Sa ICI na wala ho tayong kapag-asa kaninyo. And then, sa Office of the Ombudsman. Ganun na lang yun. Kaya nga po, bottom line dito, yung ating pag-asa po sa isang institusyon na tutulong po dito sa katotohanan po na ating hinahanap, ang tawag po'y Kongreso, opo, hindi ho natin maaasahan sa ngayon. Paano nga naman? 2 million ang tinatanggap mo Nga pong kumita ng pera. Maliban na lamang kung congressman ka, di ba? Oo. Naman, sana all may bonus. Oo. Magkano raw? 2 million. Wow, sino may sabi? Si Leviste. Pero siya, hindi daw niya tinanggap. Oo. Yun ang sinasabi. Pero magkano raw yung magkano daw ang sweldo? Sweldo, ito yung ayon sa ating pong salary standardization, kung saan mga nasa, salary grade level number 31 ba o 32?
Basta mga 300,000 mahigit. yan. 300,000 pesos per month. Oo. Oo. Plus 1 million Plus pesos. 1 million pesos. Operating expenses yan, syempre. Bawat opisina ng ating mga kagalang-galang na kongresista, kinakailangan pondohan Opo. para magpatuloy ang kanilang Pero, paglilingkod sa Ang bayan. pagbibigay daw ay bawat congressman. Oo. So 1.3 million meron. Yan. Wow. Per month. Oo. Oo. At yan daw mga kapatid ay walang liquidation. Ang sinasabi po ni Congressman Leviste. Okay. Alam niyo doon sa Indonesia, nung nagkaroon po doon ng panukala na taasan ang allowance ng ng kanilang mga miyembro ng parlamento ron sa halagang more or less po sa piso ng 200,000 pesos. Aba, nag-riot. 200,000 pesos lang yun. Hindi ko sinasabing gawin natin yan. Oo. Sinasabi ko lang doon sa kanila, sensitive ang mga tao doon sa sabihin po ng paggasta sa pera ho nila. Ay. Pera ng gobyerno. Saan yun ulit? Sa Indonesia. Huwag mo itulad sa mga Pilipino. pasensya. Mahaba ang pasensya natin eh. Tayo ay maintindihin sa Sa sitwasyon, pangangailangan nila. sa pangangailangan ng ating mga mambabatas dahil tayo ay naniniwala na sila ay para sa serbisyo publiko. Well, may reason yan kung bakit sila tahimik ngayon. Kagaya nga ng sabi ni Atty. Rowena Guanzon, Ni Risa Ontiveros, Pabor ka ba ng... quiet lang sila. Kasi si Risa Ontiveros gustong tumakbo presidente. Pabor So ka ba baka na- sakaling maging ano pa siya, ally siya ni BBM, di ba? Baka sakaling John Vic Risa. Under an admin party, ganun ba? Oh, why not? So wala na, hindi na opposition yung dilaw ngayon. Ganun ba? Hindi naman sila dilaw, ako ang dilaw. Di ba? We're the EDSA one, we're the Cory people, we're the ones who fought Marcos, di ba? The original. Kami yung dilawan, di ba? Yan si Risa Pero Ontiveros wala sa na kayo sila- makabayan, they were not in EDSA. Because the left did not participate in EDSA. Di ba? They wanted a revolution. Di ba? Not election. So in the special elections in 86, hindi sila sumali. That's why hindi sila na-appoint, di ba? People like me na-appoint, di ba? Yung mga reformist pero lumaban kay Marcos, tumulong kay Cory sa election. Yun ang mga dilawan. Sila hindi. Yes, the original dilawan. Ngayon, kakamping na pangalan nila during the Lenny election. Di ba? So, itong mga So kakamping bago and ngayon dilawan, yung mga magkaiba bata, yan? many dilawans are also kakamping. Okay. Di ba? Kasi this is an older generation eh. Di ba? Ito na yung mga ngayon, si Tenta na, mga ganun, mga anak na. Ano. Baby boomers. Oo. So, sila, yung mga Lenny na kampi kay Lenny, yun na yung, kasi kulay ni Lenny pink, kakamping. Diba? Doon na yun sina Risa Ontiveros. But remember, Risa Ontiveros became senator nung very close sila ni Ronald Llamas, Llamas? Yeah. Ni Ronald Llamas, na presidential advisor ni President Pinoy. God rest his soul, he appointed me 2 times. Lamas ba pronunciation nun? Oo, okay. Kasi kung Espanyol ka talaga, hindi ka naman masyadong nag-emphasize ng lea. Yes. Liam. Yeah. Oh, yeah. So paano pronunciation? Yari si Lamas. Lamas Hindi, yun. ano dyan is, kaya nga, di ba, the strong rumor is they were lovers, di ba? Na he was married but Risa Ontiveros was his lover. Now Risa is denying it. Oh, super deny. Dapat lang i-deny niya, kapangit man ni Lamas. Uy, kalaway. kaya nga naman hindi talaga pwedeng isang tabi itong inilalabas na Cabral Files na ito. Whether Leviste man ang naglabas nito o hindi, hindi talaga pwedeng isang tabi. Kasi kung titignan ninyo, bakit pag sila, pag meron silang yung papabor sa kanila, otomatiko, nandyan na kaagad. Inilalabas nila, sasabihin pa nga nila, paiimbestigahan, pinaiimbestigahan, pinahuhuli, pinakakasuhan. Ganon sila kaagad. Pero ito kay Leviste, bakit ang ginagawa nila sinasabihan pa nila na forcibly entry daw doon sa opisina ni Cabral, kumbaga parang ninakaw, kumbaga sinisiraan nila ang credibility o reputasyon ng isang tao. Maalala natin yung ginawa nila dito kay Sergeant Guteza, kung saan sabi nila doon nila dinali doon sa notaryo. Pero kung tutuusin, yung mga sinasabi nila, crucial yan sa investigation or sa solution. Files ni Yusek Cabral, no? So whether it was given to him, whether he forcibly
took it is another question. So maraming katanungan dito. Ang merong last say dito, of course, would be the DPWH, no? They can immediately authenticate or immediately say it's not the same, pero hindi pwedeng isantabi ang hawak ni Leandro Leviste dahil pwede itong gawing, sabihin natin, giya, no? Pwedeng i-match kung totoo ba o hindi yung mga listahan ng mga pangalan ng proyekto na nandun. And this can be verified even later on by other documents, no? Dahil malalaman natin kung itong mga proyekto nakalista ba ay nabigyan ba ng pondo ng Department of Budget and Management. That will be indicated by a paper trail. So para sa akin, hindi pwedeng isantabi itong listahan na ito, even if it is not authenticated, but it can be used, no, to verify whether what is written in the so-called Cabral files is the same document that the DPWH has, is the same document that the Department of Budget and Management has, based on the funds that were allocated to those projects. Ayan na, partida ang nagsabi pa niyan is abogado. At abogado pa yan ng Liberal Party. Kaya nga naman kung maalala ninyo ang sinabi ni Marcos Jr. nung July. Mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. So pumalakpak ang mga buhaya dyan, ano ho? At nitong Pasko lamang, bago magpasko, anong sabi niya? Ay maaresto sila kaagad. Umpisa pa lang ito. Marami pa tayong ipapakulong at marami pang magpapasko sa kulungan. Bago magpasko, marami dito sa napangalanan dito ay palagay ko matatapos na yung kaso nila, buo na yung kaso. Makukulong na sila. Wala silang Merry Christmas. Pero anong nangyari? Scam ang nangyari. Well, ang mga big fish, unang-una na may pananagutan ang presidente mismo, si Presidenteng BBM. Ang kanyang mga pinakamalapit na cabinet officials like the former Executive Secretary Bersamin, former DBM Secretary Pangandaman, former DPWH Secretary Manny Bonoan, among others, no? Tapos, of course, yung mga leaders ng House and Senate. Dahil ang mga ito, in the end, sila ang pinaka-responsable dun sa budget. No, yung not just the 2025 budget, mula pa nung 2023. No, so pag sinabi nating big fish, yan ang ibig natin sabihin, at yan ang ine-expect ng publiko. Ngunit nakita natin tila nabudol lang tayo ng Pangulo na nangako na by December 15 may mga makukulong na malaking isda. Wala tayong nakita so far. Hoy, Tinyo, ano pa nga ba asahan mo? Lahat ng pinangakot binitawang salita niyang Marcos Jr. na yan, wala naman siyang tinupad. 'Di ba? Yung bigas pa lang. Eto pa kaya? Well, good luck Marcos Jr. sa mga galawan yung mga pa-ethics complaints, mga ganyan. Mas lalo lang lumalabas or mailalabas ang mga baho ninyo. Dahil biyuksan ni Congressman Redon ngayong araw, ang unang sasabihin ko ay pasasalamat sa kanya at kay Deputy Speaker Ronnie Puno na inamin nila na may 2 million na ibinigay talaga sa nakaraang linggo. Categorically deny na may 2 million pesos Christmas bonus po. I don't think everybody got 2 million. Okay? Higher? No, I don't think anybody got 2. I don't think everybody got 2 million, and I don't think anybody got higher than 2 million. You know, and in the last analysis, it's not a Christmas bonus. It is an additional funding for your Christmas requirements in your district. Opo, yun hong kaperahan na binabanggit mong na yon, Kong Terry, ay aabutin nga ba ng 2 milyon? I think ito pong huli. Umabot po ng 2 milyon. Yung pong inilabas po ng huling araw po ng Kongreso. Opo. At saan ho nanggang pondo na ibinibigay sa opisina ng mga kongresista sa mga buwan ng Disyembre? Kasama ho yan sa House budget, no? So, ibig sabihin,
kasama ho yan doon sa mga miscellaneous and operating maintenance expenses po ng Kongreso. No? So ibig sabihin, bawat opisina, Yung mga iba, dinenay. I vehemently deny that. I don't want to speak ill of anyone, especially my colleagues in the House, but that is there is no truth to that. At tungkol po sa sinabi niyo sa Ethics Committee, muli sinabi ko na sa ibang mga interviews, I enjoyed the idea of an ethics complaint against me because it will give me an opportunity to air the dirty laundry of Congress in public. O may pagkakataon ako na ilabas ang iba pang mga baho ng Kongreso. Okay. Kabilang na rin po itong MOE fund. Kasi kung maaari ko pong sabihin lang panghuli, kaya ako po ito discuss din. Kasi malaking bahagi daw ng MOE fund ay ginagamit para sa mga social media trolls o keyboard warriors. At ito po ay inaamin ng Kongreso na may ganitong programa para sa social media operations. At mabuti na maging transparent lang tayo na may mga pondong ng bayan na ginagamit para sa ganitong klaseng. Magkaisa na lang tayo. Well, maganda ang pagkakaisa. Maniwala ka, George, I do believe in pagkakaisa. Pero ang salitang pagkakaisa, hindi makakaresolba ng gutom ng tao. Kapag wala nang masasaing ang tao, hindi mo kayang isaing ang pagkakaisa. Wala na yung 200 billion ng mga kababayan natin Pilipino. Due for the state, due for every Filipino. Yun po yung pinapasok ninyo. Yun yung pipiliin ninyo. Hindi po ito fake news, ha? Ito po kahit ano pong paliwanag ng abogado niya, yung spokesperson niya, hindi po ito fake news. Desisyon po ito ng Korte Suprema. Final. Kaya nga po naniningil na yung BIR o naniningil na po ang Department of Finance. No? So bagay lang, napapanahon, total, ang gusto natin, pagkakaisa, gusto natin unity, o gusto natin lahat ng salita. Hindi po namin maisasaing yan. Ang maisasaing namin, yung 200 billion, pwedeng pagamit sa mga nahihirapan nating kababayan. So yun na po ang isipin nyo mabuti. Anong uri ng karakter ang isang taong pwedeng mamuno sa atin na siya mismo ay hindi sumusunod sa lituntunin ng gobyernong kanyang pamumunuan. Ang masakit dito, of all the tax cases, tax evasion cases, tax evasion is different from this type of taxes. Ito lang to walang kapaliwanagan talaga. Ang paniwala ko po walang sapat na walang maipaliliwanag na excuses, kasi minana mo lang, hindi mo pinaghirapan, babawasan mo lang ng kaunti. So sa akin, kung ang buwis mo 200 billion, di ba? Siguro ilang bilyon-bilyon pa yung matitira. Ibang tao wala na makain. Kanina nga, di ba, pinag-uusapan, 4-day work na nga lang para lang makasurvive. Iniisip ng mga taong bayan dahil lang iniisip nila trabaho. Ay, tama po si dating Senador Ferdinand Marcos Jr. Ang iniisip ng tao ngayon, trabaho. Ngayon, kung masisingil natin sa kanya, yung 203 billion, marami tayong mabibigay na trabaho. Tama siya doon. At dapat siya na magsimula. Kung yung talagang iniisip niya ay malasakit sa kapwa, malasakit sa Pilipino. Kung ibibigay niya yung 203 billion nang bukal sa kanyang kalooban na wala na silang ginagamit ng magagaling na abogado o para palusutan ng batas, para linlangin ang tao. Kung ako po sa kanya, gusto niya magbigay ng trabaho, wala po siyang gagawin na mahirap. Bayaran lang po yung 203 billion.